Hindi na naayon sa plano ng Iran ang mga nangyayari, sa loob man o labas ng bansa. Hindi na nakikinig ang mga Houthi sa IRGC. Dumating ang ikatlong US aircraft carrier sa gitnang silangan. Binira ng Iran ang mga barkong Indian matapos pahintulutan silang tumawid sa kipot ng Hormuz. Ngayon, may diplomatikong kaguluhan na hinaharap ng Iran at India. At bukod pa rito, merong digmaang sibil na nangyayari sa pagitan ng IRGC at ng pamunuan ng Iran. Hayagang pinupuna ngayon ng IRGC ang mga negosyador na nakikipagnegosasyon para sa Iran. Mukhang mababasag na ang Iran sa iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang paksyon. Kaya talakayin natin lahat ng yan. Magsimula tayo sa maliit na puppet ng Iran, ang mga Houthi, na di naman talaga sumusunod sa Iran. 3 araw nang nakalipas, binalaan ng IRGC na kung di aalisin ng US ang blockade, aatakehin ng Houthi ang mga barko sa Red Sea. O, hulaan mo? Kahapon, lumitaw sa Red Sea ang pinakamalaking US aircraft carrier. Mukhang wala ring balak ang mga Houthi na harapin ang mga dambuhalang ito. Ang aircraft carrier na ito ay ang USS Gerald R. Ford, ang pinakamakapangyarihang barkong pandigma na nagawa. Mahigit 1,100 talampakan ang haba, at higit 1,000 tonelada ito na ang pinakamalaking aircraft carrier sa buong mundo. Mayroon itong buong air wing na may humigit kumulang 75 na eroplano. Kasama rito ang F-18 Super Hornets, EA-18 Growlers, at E-2D Hawkeyes. At hulaan mo kung ano pa. Kamakailan, nabasag nito ang US record ng pinakamahabang deployment mula pa pagkatapos ng digmaang Vietnam na halos 10 buwan. Sinimula nito ang deployment noong Hunyo 2025 patungong Mediterranean mula sa base nito sa Norfolk, Virginia. Muling ipinadala ng militar ito sa Caribbean noong Oktubre bilang bahagi ng pinakamalaking naval buildup sa rehiyon sa ilang henerasyon. Tinulungan nito ang US military na mahuli si Diktador Nicolas Maduro ng Venezuela at ngayon ay nasa gitnang silangan na ang aircraft carrier na ito. Sumali ito sa mga unang araw ng digmaan sa Iran mula Mediterranean, siya dumaan sa Suez Canal papuntang Red Sea sa unang pagkakataon. Nagkaroon ng sunog sa laundry room kaya kinailangan itong bumalik sa Mediterranean para magpaayos. Ngayon, ayos na at balik operasyon na ito. Mas nakakabahala ito para sa Iran dahil may ikatlong aircraft carrier na umiikot sa Horn of Africa at susubukang makapunta sa gitnang silangan sa loob ng 3 araw. Ito syempre ang USS George H.W. Bush. Ibig sabihin, magkakaroon ng 3 aktibong aircraft carrier ang US sa gitnang silangan pag nag-expire ang tigil putukan. At kung hindi pa yan sapat, malakihang airlift ng militar ng US ang isinasagawa nitong 2 linggo. Mas maraming munisyon, mas maraming kagamitan, at mas maraming supply ang dumadaloy papunta sa riyon. Ibig sabihin, kapag nag-expire ang tigil putukan sa Martes at walang kasunduan o extension, babalik ang digmaan at malamang mas malakas ang puwersa ng US kaysa nung nakarang linggo. Hindi talaga handa ang Iran dito. Noon pa man, talo na sila sa militar. At ngayon, mas lumala pa ang sitwasyon. Nagpahayag ang US military ngayong umaga na naghahanda silang sumampa sa mga barkong konektado sa Iran sa mga darating na araw. Mahigit 5 araw nang nagpapatuloy ang US blockade sa Gulf of Oman. Sa ulat, 25 barko ang pinabalik ng US matapos subukang lumusot. Wala pang barkong nakaalis sa tubig ng Iran simula ng blockade na ito. Ibig sabihin, unti-unti nasasakal ang ekonomiya ng Iran ngayon at lahat tayo saksi dito. Ito marahil ang dahilan kung bakit kahit may pahayag ang foreign minister kahapon, sinasabi ngayon ng Iran na hindi nila bubuksan ang kipot ng Hormuz hanggat hindi inaalis ng US ang blockade. Nagdulot ng kalituhan sa mga barkong naipit sa Persian Gulf ang magkakasalungat na pahayag ng Iran. Kahapon, may mga barkong lumabas sa kipot ng Hormuz habang ang iba ay nagtangkang tumawid matapos makakuha ng pahintulot mula sa Iran, nungit pinaputukan ng IRGC. Ipinapakita nito ang pagkakahati sa sistema ng utos ng Iran. Isang ministeryo ang nagbibigay ng pahintulot sa mga barkong dumaan sa kipot ng Hormuz. Pagkatapos, basta na lang napaputok ang IRGC sa mga barkong iyon. Ang barilang niyang umaga ay nagdulot ng malaking internasyonal na problema sa Iran. Bago natin pag-usapan yan, ipapakita ko muna ang sinabi ni Pangulong Trump tungkol sa pabago-bagong desisyon ng Iran sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ito ang pahayag niya kagabi. Pakinggan ninyo. Tila nun may tigil putukan sa Lebanon bago kaya makipagkasundo kay Ogram? really tight, but
Siguro pagod na rin sila pero nandito kami para tulungan ang Lebanon na muling maging bansa. Matagal na silang naghihirap at tutulungan namin silang bumangon muli. Gaano ka nabigo kay Netanyahu noong nakikipagnegosasyon ka sa tigil putukan at binomba niya ang Lebanon? Naapektuhan ba nito ang usapang kapayapaan? May di kami napagkasunduan pero naging mabuting katuwang siya at maganda ang nagawa namin. Wala pa sigurong ganitong pangyayari. Sabi niya kasama tayo sa sea dito. Tayo ang Senior Debris, pinakamalakas na militar. Ako ang nagpatatag nito nung unang termino ko. Hindi ko inakalang ganito, kadalas ko magagamit ito, pero tayo ang may pinakamalakas na militar at pinakamalaking sandata sa mundo. Tingnan mo, meron tayong 100 at 1 hanggang 111. Depende sa kung paano mo ito i-define. Kasi minsan din, lumalabas sila ng dalawahan. Yung misail na pinaputok sa isang napakahalagang asset natin na nasa tubig nun. Bawat isa sa mga misail na yon ay napabagsak natin. Isipin mo, 111 na misail. Bawat isa sa kanila ay napabagsak. Wala ni isa man ang nakalapit. Walang ibang may militar na ganito. Walang ibang may sandata na ganito. Walang ibang may kapangyarihan na tulad ng sa atin. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa digmaang sibil sa Iran na nagaganap na sa loob ng 2 araw. Sandali lang. Bago yon, ipapakita ko muna sa inyo ang totoong nangyari sa Strait of Hormuz. Dahil meron tayong mga radio recording ng mga barkong nakikipag-usap sa militar ng Iran at sa IRGC Navy. At makikita ninyo ang kalituhan ng mga barko. Narito ang konteksto bago pakinggan ng recording. Kaninang umaga, ilang barkong Indian ang tinangkang lumabas sa Strait of Hormuz. Sa tingin ko, naipit sila doon mula pagsiklab ng digmaan o nitong mga nakaraang araw. Hindi ako sigurado. Pero nakakuha sila ng pahintulot sa IRGC Navy para tumawid sa Strait of Hormuz. Pagdating nila sa Strait of Hormuz, inatake sila ng IRGC o iba pa. Hindi nila alam. Pati tayo, hindi rin. Pero ito ang radio call nila na inilabas ng barkong Indian. Pakinggan mo dahil kumakalat ito sa buong mundo. Navy motor tanker, stand my herald. Pinikyan mo ako ng clearance para umalis. Sipa Navy, pinikyan mo ako ng clearance para umalis. Pamalawa ang pamalan ko sa iyong listahan. Pinayagan mo akong umalis noon, pero lumanaban ka na ngayon. Babalikin mo ako. Malaking problema ito sa Iran dahil nais nilang ipakitang kaalyado nila ang India. Ngayon, nagpaputok sila sa isang barkong Indian sa Strait of Hormuz kahit may pahintulot mula sa Iran. Maririnig mo ang takot sa boses ng mga marinong Indian. Binigyan ninyo ako ng clearance. Bakit niyo pinapaputukan ang barko ko? Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Pero hindi ibig sabihin na walang problema. Sibilyang barko ito. At parang terorismo ng ginagawa ng Iran. Hindi na lang ito economic terrorism dahil nagpapaputok ng Iran sa mga barko at muntik nang mamatay ang mga marinong ito. Isa na itong teroristang gawain. At hulaan mo pa kung ano. Ang India ay totoong tumutulong sa Iran. Kakabili lang nila ng langis mula Iran nang alisin ng US ang parusa sa mga bumibili ng langis ng Iran. Sila ang sumuporta sa ekonomiya ng Iran nung hirap itong makabangon. Ngayon, nagpapaputok na ang militar ng Iran sa mga barkong Indian. Isa na namang halimbawa ito ng pagkakabiyak sa loob ng hierarkiya at pamahalaan ng Iran. Isang taong nag-aalok na makadaan sa kipot basta magbayad ng bilyon-bilyong dolyar. Isa naman nagbabantang babarilin ng barko ninyo. Hindi nagustuhan ito ng India. Mayang umaga, ipinatawag ng Foreign Ministry ng India ang embahador ng Iran dahil inatake ng IRGC ang 2 barko ng India. Hindi natin alam ang nangyari sa pulong. Pero tiyak, maglalabas sila ng pahayag para humingi ng paumanhin sa India. Kung hindi, baka lumala ang sitwasyon. Ipinapakita nito na ang Iran mismo ang pinakamatinding kaaway ng Iran. Sabi ng embahador ng Iran, mabuting kaibigan ng India, pero inaatake ng IRGC mga barko ng India kaya nainis sa mga opisyal ng India. Kung may opisyal ng India na nanonood, inirerekomenda kong putulin ng India ang ugnayang diplomatiko sa Iran dahil sa nangyari. Ngayon, tutok tayo sa digmaang sibil sa Iran na nagsimula dahil sa pahayag ng kalihim ng ugnayang panlabas tungkol sa Strait of Hormuz. Bago natin talakayin ang lahat ng yan, isang mabilis na paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba.
Talagang nakakatulong ito sa amin sa algorithm at natutulungan ka rin makasabay sa lahat na nangyayari, pati na rin sa lahat ng mga video na inilalabas namin. Ngayon, para sa sinumang hindi nakapanood ng balita kahapon, ito ang pahayag na inilabas ng Iranian Foreign Minister kahapon ng umaga, na sa madaling salita ay sinasabi na ngayon na may tigil putukan na sa Lebanon bukas na bukas ng Strait of Hormuz. Isang sorpresa ito para sa lahat, pati na ang pamahalaan ng Iran. Dahil hindi nila alam na mangyayari ito. Ngayon, galit na galit ang IRGC at hayagan nilang tinawag na tanga ang foreign minister na ito. Sa pampublikong radyo ng Iranian Navy, ipinalalabas din ito ng IRGC Navy para marinig ng lahat ng barko. Paulit-ulit nilang pinapatugtog ang mensaheng tinatawag na tanga ang foreign minister. Huwag pansinin ang komento niya. Pakinggan mo, seryoso ako, hindi ko ito gawa-gawa. Ginagamit ito ng mga barko sa internasyonal na radyo. Sa Persian Gulf at Dagat Oman, ito ang Iranian Sipa Navy na tumatawag sa inyo sa Channel 16. Sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Bubuksan lang namin ito sa utos ng aming pinuno, si Imam Khamenei, hindi dahil sa mga tweet ng ilang mga tanga. Kung gusto ninyong dumaan sa kipot, kailangan ninyong humingi ng pahintulot mula sa Iranian Sipa Navy. Lahat ng sasakyang dagat na may kaugnayan sa aming mga kaaway ay magiging target kung susubukan nilang dumaan sa kipot na ito. Inaatake rin nila ang foreign minister sa telebisyon ng Estado ng Iran. Panoorin ang ulat na ito. Narito si Hossein Park, isang Iranian propagandista na patuloy na inaatake si Abbas Arghatz. Sa State TV, binigyan diin niyang dapat kumatawan ang diplomatic team hindi lang sa Iran, kundi sa buong Axis of Resistance mula Lebanon hanggang Yemen. Aniya, may 10 malinaw silang kahilingan sa pakikipagnegosasyon kay Trump at sa Estados Unidos na hindi pwedeng baguhin o pag-usapan. Inakusahan niya ang diplomatic team ng Iran na walang kumpiyansa at di kayang panindigan ang posisyon nila. Binanggit niya na si Arghatz, ministro ng Ugnayang Panlabas, ay kumikilos mag-isa at ang pananaw nito ay hindi tugma sa prinsipyo at pulisya ng rehimen. Kaya itinuturing na personal na opinion lang ang mga ito. Iminumungkahi rin niya na ito ay may sariling agenda na hindi tugma kay kataas-taasang pinuno Mustafa Khamenei. Sa totoo lang mga kaibigan, paalala lang sa lahat, kung sakaling hindi kayo nakikinig, ang kataas-taasang pinuno ng Iran ay wala pa ring inilalabas na kahit isang pampublikong pahayag na nasa video o audio. Kaya walang nakakaalam kung siya ay buhay, kung siya ay nasa koma, o kung siya ay patay na. Para siyang pusa ni Schrödinger. Hindi mo malalaman kung buhay o patay siya hanggat di mo tinitingnan sa ilalim ng kahon. Nagiging dahilan ito na isipin ng lahat ng pinanginiwala nila ay siya ring opinyon ng kataas-taasang pinuno. Sinasabi ng lahat, tama ako dahil yun din ang sabi ng kataas-taasang pinuno. Ganon din halos ang kabilang panig sa Iran. Hoy, tama ang sinasabi ko dahil iyon ang iniisip ng kataas-taasang pinuno. Mukhang recipe ito para sa gulo. Pero siguro, ganito talaga kapag ang kataas-taasang pinuno mo ay isang cardboard cutout lang. Ngayon, habang umiinit ang digmaang sibil, tuloy-tuloy pa rin araw-araw ang paghihigpit sa loob ng Iran. Alam kong paulit-ulit ko na itong sinasabi, pero literal na nangyayari ito araw-araw. Patuloy silang umaresto at nag-execute ng mas maraming tao. Pero sarado pa rin ang internet. Kahapon, iniulat na intelihensya ng Iranian Revolutionary Guards ang pag-aresto sa 127 katao sa 3 probinsya dahil sa mga akusasyong may kinalaman sa seguridad. Ayon sa pahayag, ang mga inaresto ay sangkot sa kaguluhan sa kalsada bilang paghahanda sa aksyong militar ng kalaban. At paalala lang, 50 araw na ngayong putol ang Iran mula sa pandigbigang internet. Siyam naput, 2 milyong tao sa Iran ay naputulan ng komunikasyon sa mundo na nagpapakitang mas natatakot ang rehimen sa sarili nitong mamamayan kaysa sa iba. Makikita rin natin ito kung titingnan lang natin ang mga kalsada sa Iran. Ganito ang kalagayan sa Tehran. May mga armadong checkpoint sa bawat sulok. Ang tahing layunin nito ay pigilan ang pag-aalsa ng mga Iranian. May mga taong may machine gun sa mga jeep na paikot-ikot. Kaya alam ng mga karaniwang Iranian na wala na silang pag-asa. Kapag lumabas sila sa kalsada, babarilin lang sila. At hindi ito pananakot lang. Dahil nakita natin ang ginawa ng rehimen noong Enero. Pumatay sila ng 10,000 sa sarili nilang mga tao para manatili sa kapangyarihan. At kaya natatakot ang mga tao sa Iran. Ngayon, mabilis nang natatapos ang tigil putukan. Mag-expire na ang kasunduan sa tigil putukan sa Martes. At hindi pa tiyakang mangyayari dahil maaring mapabayaan ang mga negosasyon sa likod ng mga eksena
dahil sa mga pangyayari sa Iran. Pero ibig sabihin din ito na, kapag natapos na ang tigil putukan, maaaring kailanganin ng US na magdesisyon kung gusto nilang palawigin ito ng mag-isa o kung magsisimula na silang maghulog ng mga bomba. Ito ang sinabi ni Pangulong Trump kagabi. Pakinggan ninyo. Excuse me, but in any event, we'll get it. Kung walang kasunduan pagdating ng Miyerkules matapos ang tigil putukan, pahabain mo ba ang tigil putukan o magsisimula ulit ng mga pag-atake? Baka hindi ko ito palalawigin pero mananatili ang blockade. Pero maaring hindi ko ito palawigin. Kaya may blockade na at sa kasamaang palad, kailangan naming magsimulang magbagsak ulit ng mga bomba. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat. Sa tingin ko mangyayari ito. Gusto namin ng mga UFO, Ginoong Pangulo?